Binansagan siyang kilabot ng Senado matapos niyang matapang na ilantad sa publiko ang kontrobersyal na escort service noong taong 2004. Siya si Janet Derecho Duterte o mas nakilala natin bilang si Keanu Reeves, ang sexy comedian na ni sa panaginip ay hindi inakalang ang malaking kasiraang dulot ng kontrobersya ng pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang siya palang magiging susi niya at ng kanyang karera sa showbiz. Nakilala si Kiana bilang komedyante at nakasama sa napakarami na ding mga palabas sa telebisyon at pelikula. Pero ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba si Keanu Reeves? Ano na nga kaya ang pinagkakaabalahan niya ngayon? Noong unang nakilala si Keanu Reeves sa showbiz, naging sikat ang bansag sa kanya bilang escort girl. Inamin man niya noon na naging isa siyang escort girl. Pinabulaanan naman niya na iyon na ang kanyang trabaho simula pa lamang nang makarating ito sa Maynila. Ayon kay Kiana, pagdating umano niya sa Maynila ay wala siyang kakilala, walang kaibigan at kamag-anak. Para umano siyang makasurvive, nakipag-fling-fling lamang umano siya noong una sa mga lalaki para magkaroon ng pera hanggang sa makasanayan na niya ito at napasama na siya sa mga grupo ng mga kagaya niya. Ang labis na ikinagulat ni Keanu Reeves ay may mga artista siyang makakasama sa ganitong klaseng kalakaran. Marami pang mga artista noon ang nagalit sa kanya dahil sa pagbubunyag niya sa ganitong klaseng kalakaran sa showbiz. Dahil din sa kanya, naipasa noon ang isang batas na kung saan hindi makukulong ang isang escort girl pero ang nag-recruit sa kanya o bugaw at ang kliyente ay pawang magdurusa sa bilangguan. Hindi nagpadala noon si Keanu Reeves sa mga batikos sa kanya bagkus ay lalo pa niyang nilakasan ang kanyang loob para madiin ang mga dapat na madiin. Nakuha ni Keanu Reeves ang kanyang screen name na Keanu Reeves noong mauso ang Matrix na pinagbidahan ni Keanu Reeves. Subalit ang kanyang tunay palang pangalan ay Janet Derecho Duterte mula sa probinsya ng Cebu. Tipikal na Bisayang probinsyana pero maagang nag-asawa sa edad lamang na 17 taong gulang. Wala siyang kinalaman sa mga Duterte dahil ang Duterte sa kanyang apelyido ay mula sa kanyang dating asawa na nagkaroon sila ng 2 anak. Mula sa pagiging may bahay, hindi na kontento si Kiana sa kanyang buhay sa probinsya kaya siya nagtungo ng Maynila para sa hinahanap nitong pagbabago. Mula Janet, pagdating sa Maynila ay nakilala na siya bilang si Kiana. Ayon pa sa kanya noon, hindi din naman niya umano masyadong minahal ang kanyang asawa dahil sa bata pa lamang siya noon. Sa kanyang buhay naman sa showbiz, madalas ay gumaganap si Keanu Reeves bilang komedyana sa mga palabas at pelikula. Nanalo siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition ng ABS-CBN at sa Extra Challenge naman ng GMA7 noon. Inamin ni Kiana na hindi siya naging mabuting ina sa kanyang mga anak pero patuloy umano ang komunikasyon niya sa mga ito kahit pa ngayon na malalaki na sila. Itinuturing pa rin naman umano siya bilang kanilang ina. Isa pa sa mga naging tanyag kay Keanu Reeves ay ang pagkakaroon nito ng karelasyon na mas bata sa kanya. Taong 2004, biglang bumulaga ang pangalang Keanu Reeves. Marami ang nag-akala na isa siyang foreigner dahil sa kanyang kakaibang pangalan. Napag-alaman na ang pinagkakaabalahan niya ay ang mag-escort. Ang escort ay bagong termino sa prostitusyon. Kahalin tulad ito ng mga kalapating mababang lipad. Ang pag-escort ay hindi lamang sa pakikipag-usap at companionship na tatapos noon. Na-interview si Keanu Reeves sa TV program ni Boy Abunda. Inihayag ni Keanu ang kanyang buhay at kung paano siyang naging escort. Sinabi ni Keanu na marami siyang naging customers ng mga politiko. Handa raw siyang pangalanan ng mga ito noon. Nagkagulo ang media na naghahanap ng mga sensational news. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang mga politiko na palampasin ang maibibigay na publisidad para sa kanila ng balita tungkol kay Keanu. May nagpanukala kaagad na dapat imbestigahan ito ng Senado at Kongreso. Mukhang natakot at natauhan si Keanu na baka kung saan humanto ang isyong ito at siya pa ang maging kawawa. Binawi niya ang sinabi niya noon. Hindi na niya pinangalanan ang mga naging kliyente niyang politiko. Sa ngayon, heto na ang buhay ni Keanu Reeves. Yung medyo hindi na ako nagkakaroon ng mga projects, doon ko naisipan na mag-business ako kasi this is the time na matutukan ko. So, yun, hindi naman din siya na
porket wala ka sa showbiz is wala ka na ring income. So, kailangan mo na ang showbiz is hindi naman talaga stable job. So, kailangan i-mindset nyo yan na talagang ang showbiz is gawin nyo na lang siyang parang passion. Yeah. Hindi talaga siya, yung iba ginawa nila source of income, pero paano kung wala ng project? True. Diba? So, ang business ko ngayon is talent production. So, nag-manage din ako ng talents. And then, may mga shows, movies, ganun. Sakop siya sa, So, tinodo ko na talaga siya. Yes. Ano-ano po ba yung mga hinahanap nyo sa isang tao para kunin nyo siya as a talent? Siyempre, 24 years na ako sa showbiz industry. Alam ko na yung mga, kung ano yung gusto ng mga direktor. Mayroon kasi tayong tinatawag na, telegenic, yung photogenic. So, yung importante sa TV is telegenic ka. Yung maganda ang aura mo sa TV. Tapos, syempre, character. Parang isang tingin ko lang, alam ko na na yun, may potential yung bata. Tapos, ayun, diba? Which is, ang housemate po na ito ay... Itago natin sa pangalang. JP Cabrera. Si JP. Yung si kulot-kulot doon. Balita nga po namin kasi di ba nag-surface din sa internet yung mga photos ninyo together. So parang anak-anakan ang turing nyo sa kanya. Parang nalito nga sila kasi nag-post ako na, yung suportahan niyo yung anak ko, mga ganun. Akala nila literal na anak ko. Pwede naman nating tawaging anak kasi alaga natin eh. Ang pangit kasi suportahan yung alaga ko, para namang aso. Diba? Kaya may turing mo siyang anak. Oo. So, hindi ko na lang kinore kasi proud naman ako. Proud mom. Diba? Oh, yes.